Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Ikaw ba'y masyadong abala sa trabaho, sa pamilya, sa paglilingkod sa community? At pagkatapos, ang feeling mo, emptiness. Parang may kulang. Pagod na pagod. Meron akong isang kakilala na tumutugtog sa simbahan. Minsan nagkita kami, sabi ko, pare, kumusta na? Kumusta na ang iyong paglilingkod sa simbahan? Sabi niya, okay naman, kaya lang nakaka-stress. Lagi nga kaming nag-aaway ng misis ko dahil ang daming dapat gawin, yung pag-practice namin, ganyan. Tapos, ang pinag-aawayan namin kung minsan, yung hindi kami magkaintindihan sa oras, sa gusto. Pero nagsaserve kami sa simbahan. Sabi ko, anong alam mo na problema? Hindi ko nga alam eh. Baka may alam ka, Brad. Sabi ko, alam ko lang, maalala ko si Martha sa si Mary. Ito yung ebanghelyo ngayon. Na kung saan trabaho ng trabaho itong si Martha. Dahil dumating mismo ang kanilang kaibigan na si Jesus. Pinaglilingkuran niya, naghahanda siya ng mga maraming pagkain. Ito namang si Mary, nakikinig lang ang kapatid niya. At nagreklamo itong si Martha. Sabi niya, pagsabihan mo nga, Panginoon, itong kapatid ko na tulungan ako dito sa kusina. Sabi ni Jesus, Martha, Martha, masyado kang naliligalig at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lang naman ang talagang kailangan. Ang ginagawa ni Maria ay ang lalong mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. Ang paalala ng Diyos sa atin ngayon ay at marami tayong pinagkakabalahan sa araw-araw, sa ating mga responsibilidad. Pero ang paalala ng Diyos sa atin ay unahin muna nating lumapit sa Kanya. Unahin muna nating humingi ng gabay. Yung bang gagawin natin ay ito ang kalooban niya. Mahirap kasi yung trabaho ng trabaho, pero hindi naman pala ito ang kalooban ng Diyos. Kaya pagdating ng hapon, tayo ay pagod. Kaya napakahalaga na una pa lang pagkagising natin o bago magsimula ng isang gawain, ay tanungin si Lord, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Tulungan mo ako. Bigyan mo ko ng karunungan at kaalaman upang malaman ko ang kalooban mo. Ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon, kapatid. Kaya napakahalaga yung panalangin. Unahin nating manalangin muna bago tayo gumawa. Kung nagustuhan po natin ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.